Final weigh-in ni Moses Itauma versus Philip Hrgovic. Nagkatulakan nga po at nagkasampalan mga boss. Tumimbang si Moses Itauma ng 241.7 pounds. Si Philip naman 236.2 pounds. Paglalabanan ang bakanting IBF heavyweight belt. Edad 21 pa lang si Moses Itauma at kung manalo siya bukas, siya na ang pangalawang pinakabatang heavyweight champion. Sumunod na siya kay Mike Tyson na pinakabata na naging world champion sa heavyweight. Sa kanilang face-off mga boss, nagkaangasan ang dalawa. Dahil nag-flex si Philip sa harapan ni Moses Itauma, tinulak niya itong mga boss. Ganyan po ang nangyari dati sa laban ni Rolando Romero at Tank Davis. Dahil nabanas itong si Philip, bigla niyang sinampal si Moses Itauma. At dito na po nagsimulang mainit na harapan mga boss. Siyempre marami ang umawat dyan dahil hindi pwedeng magkabigayan ang dalawa. Parehas silang magmumulta dyan na malaki. Bago nga po nangyari yung asaran na yan, sinasabi ni Philip na I smash you. Mamasuin daw niya at dudurugin si Moses Itauma. Kaya ang laging sinasagot ni Itauma, let's see, let's see. Hanggang nag-flex na nga po sa harapan niya si Philip. Kaya naitulak niya ito mga boss. Kaya abangan po natin bukas ang matinding bakbakan sa heavyweight. Sa ibang banda update naman po natin ang laban ni Weljan Mindoro. Nag-overweight po ang laban ni Mindoro mga boss na si Carlos Ocampo. Dapat 160 pounds middleweight division ang kanilang bakbakan. Para paglabanan sana ang WBC Faker Box middleweight belt. Pero dahil sobra-sobra sa timbang si Carlos Ocampo, nagdesisyon ang dalawang kampo na magsalubong na lang sa 164 pounds limit. Catchweight na po yun mga boss, 164. Kaso nga lang, sumobra pa rin sa timbang si Carlos Ocampo. Tumimbang siya ng 165 pounds. Samantala si Weljan Mindoro 163.6 pounds. Kaya wala na pong minor belt na paglalabanan mga boss. Pagbabayarin na lang ng 20% multa si Carlos Ocampo para matuloy lang ang kanilang bakbakan. Kaya mukhang naisaan si Weljan Mindoro dito mga boss ha. Dapat ang paglalabanan sana 160 pounds middleweight. Tapos na-adjust naging 164. Pero nag-overweight pa rin si Carlos Ocampo 165. So abangan na lang po natin bukas ang laban ni Weljan Mindoro. Sana may panalo niya ito mga boss. Samantala may pahayag nga po si Robert Garcia tungkol kay Weljan Mindoro. Sabi ni Robert, susubukan ni Mindoro na tapusin si Carlos Ocampo ng maaga bago pa sumapit ng 5 or 6 rounds. Ayon kay Mang Robert, hindi dapat magpakita ng respeto si Mindoro sa harapan ni Carlos Ocampo. Pinayuhan niya si Mindoro na huwag maging masyadong maingat. Dapat umano maging agresibo pa si Mindoro sa mga unang round. Hindi na raw niya kailangang patagalin pa ang bakbakan. At lalong-lalo na, hindi na kailangan paabutin pa sa desisyon. Sinabi ni Mang Robert na malaki naman ang naitulong kay Mindoro sa huling laban niya. Dahil umabot siya ng mahabang round. Pero dito sa laban niya kay Ocampo, hindi raw dapat ito paabutin pa ng desisyon. Kailangan na raw baklasin agad sa unang round pa lang. Kaya dapat maging agresibo at huwag magpakita ng respeto para manalo si Mindoro. Ayan mga boss ang payo ni Mang Robert. Kaya abangan po natin bukas si Mindoro mga boss, ipapalabas po yan ng Probox TV.